Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. This is Lynn Malakay po. Simplify Happiness, simpleng buhay. Buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. So ito nga guys, kasama ito doon sa mini makeover ng ating maliit na sala, ng ating maliit na living room. So, ayan sa mga nakakapanood po ng aking mga vlog, ang aking laundry area po is nandun po sa second floor. So, ayan, halos ano po, yung living room, yung ating sala, then yung ating laundry area. So, doon sa mga nakapanood po sa aking mga vlog, yung aking pinto po kasi doon is yung ordinaryong pinto po. So, takaw space din po bago pumunta doon sa laundry area. So, swing kasi yon, yung ating ano doon, yung ating pinto doon. So, decided po ako na papalitan to ng sliding. So, ayan, still, ano na po to yung ating gagamitin. Sliding door. So, pinagawa ko siya para hindi po siya takaw space. So, ayan, samahan niyo po ako sa, ayan, sa gagawin natin tong sliding door na, ayan, papunta dun sa ating laundry area. Ayan, syempre, dadaan tayo dun sa ating living room. Kasi kasama po siya dun sa talagang gusto kong mabago, guys, dun sa ating maliit na sala. So, ayan, si Mr. po gumagawa. So, ang kinuha niya dyan sa akin is 2,000, pambili po ng bakal. Ayan, kasama na po yung mga pera po, yung ano, yung gulong na ginamit, yung do sa para maging yung gulong na ginamit kasi nga po sliding, in order po namin yun online, nasa 200 plus po ata. Sabi ko sa husband, sabi ng husband ko, iusog na lang daw yung pinto pagka para wag sumara, harangan na lang. So sabi ko, ayoko, gusto ko talaga maayos talaga yung para isang gawaan na lang. Si Habi kasi yan, kumpleto guys ng gamit yan. So, pag kami gusto ako, siya na lang talaga gumagawa. So, i-describe ko sa kanya. So, yan ganyan na gusto kong gawin na pinto dun sa aming laundry area. Yun. Kasi nga, dadaan ako ng salas bago papunta ng laundry area. So, sabi ko, gusto ko ganyan, open yung ibabaw. Then, lalagyan ko na lang ng curtain. So, parang bintanang maliit na rin siya ang mangyayari. So, ganun guys, lagi kong sinasabi sa asawa ko, maliit nga yung ating bahay. So, hindi yung bahay ang mag-a-adjust sa atin. Tayo yung mag-a-adjust doon sa sa ating bahay na maliit. So ayan, ginagawa na ni husband. Mabilis naman nagawa yan guys. Parang halos isang araw lang. So syempre pag si husband ang gumagawa, ayan, wala siyang kita kasi namamasada nga siya. So ako ang taya sa ulam. Kaya ayan, pagka talaga, dapat pagka nagpagawa ako, may extra akong budget kasi nga siya yung gagawa. So walang papasok na ayan, pera sa atin kasi nga si husband yung nakaupo dyan at gumagawa. So yan, ayan ang naisip ko talaga guys, parang open yung pinakaibabaw. So habang naglalaba ako, makikita ko yung television namin at pwede ako manood at mag-relax habang naglalaba. So, ayan guys, nakikita nyo yung puting yan, yung parang plywood. So, ayan, makintab guys. So, yan yung ilalagay dito sa ibaba ng ating grills. So, natira namin yan si Mr. kasi mahilig siya talaga magtabi ng mga tira-tirang gamit. Na minsan naman talaga, napapansin ko, ayaw ko talaga, sabi ko ng kakalat-kalat. So, ayan yung aming labas guys. Medyo makalat dyan kasi siya gumagawa. So, minsan may nagpapagawa sa kanya, mga nagpapaalay ng motor. So, yun. Yan yung pinakagawa namin. So, sobrang liit lang guys. Talagang So, may nagpa-park pa dyan ng motor. So, yan yung ating sliding door. So, yon. Mini window na. Parang ganun ang mangyayari dyan guys.
At eto na nga, naipanik niya na nga guys. Siya na nga mag-isa ang nagpanik niyan guys. So, ayan, tignan nyo, ayan yung aming pintuan. So, yan yung parang kulay peach na yan, orange na yan guys. So, yan yung aking maliit, sobrang liit na laundry area. So, ayan, kaya sabi ko gawin niya na lang sliding kasi nga masikip talaga guys. So dapat ganoon pala, kaya pala na ayan pala, ayan ang ating pinto guys. So hindi naman siya sagad ng bukas na doon sa may ayan sa pader. So ayan, sayang yung space, hindi magagamit yung pinaka pwede ka naman maglagay ng gamit, kaya lang kung gusto mo upuan tatamaan naman ng pinto yung nakaupo. At saka nga gusto ko open para medyo makakapasok yung ating sariwang hangin. So yun, sariwa talaga na sa Manila. So yan yung ating pintuan. So yan yung aking pinabago. So ayan na, ikabit na ni Mister na. Ang suggestion ni Mister, wag na raw tanggalin yung aming pintuan. So sabi ko, bakit hindi mo tatanggalin? Kaya ako nga pinagawa iyan kasi nga gusto ko may hangin na nakakapasok. So kahit na bukas yung ating pintuan, kahit ako'y naglalaba, makikita ko pa yung pinanonood ko dyan. Yan yung aming maliit na sala guys. So sa mga nakapanood niyan, ayan, bagong ayos yung ating salas niyan. So siguro itong last part ng aking yan kasi part 3 na to guys, magde-decor na tayo. So yan, naikabit niya na. So ayaw niyang tanggalin yung pinto. Sabi ko hindi, tanggalin mo kasi gusto kong may space. So yun, para malaki yung space, magagamit ko yung ating back, yung pinaka-back ng ating door. So ayan guys. So, eto na nga guys, ayan na nga guys. So, naikabit niya na yung ating sliding doors. Natanggal na rin natin yung ating lumang pinto. So, ayan, di ba guys? Oh, ang ganda. So, ayan, parang naging bintana siya, ekstrang bintana. Pag binuksan mo, ayan, may kortina. So, ayan, hindi nila alam na pintuan yan guys, papunta dito sa aking laundry area. So, ayan, welcome po sa aking opisina guys. So, ayan yung pinaka laundry area ko. So alam nyo guys, sa mga nakasubaybay po sa aking mga vlog, hindi po namin dati nagagamit tong area to kasi nga dito kami natutulog, lagi nakasara yung pinto kasi nga diyan kami nakapwesto yung aming kutsyon. So sabi ko sa asawa ko, sayang ang space. So ayan, dyan, welcome po. So ito po yung aking maliit na laundry area. So ayan, tignan mo yung ating sliding door guys. So sabi ko sa husband ko, diba tignan mo maluwag kasi yung pinakalikod ng pinto nagamit po namin. So ayan, ang aking maliit na sala. So yan, sa susunod lalagyan na natin ng decor yan sa ating part 4 na. So ayan, magmi-mini decor po tayo sa ating ayan yung maliit na sala. So ito yung aking labahan guys. Dito ako naglalaba. So yan, gusto ko kasi lahat ng area ng bahay namin magamit kasi nga maliit. So ayan, inayos niya na rin yan. So pinaano ko yung bakal guys. So ayan, nagkalagay na rin siya ng outlet dyan. So dun sa kasi sinusot ko pa dito sa bakal. At yan yung mga tikluping ko, ang dami guys. So ito, yan. Ito guys, mga indoor plant ko to. So dyan ko muna nilagay. Ayan yung aking sister guys. So ayan, bumili raw siya ng pangkabit niya sa pinto. So ayan, magkatabi lang po kami nung aking sister dito sa aming bahay. So yung isang kapatid ko dito rin, kaya lang pinaupahan niya na kasi nga nakalipat siya sa subdivision. So alam niya naman, laging binabaha dito, kaya ang taas ng aming mga bahay. Yung bahay ng kapatid ko na yan, mataas. So ito, ang parang nagagamit ko talaga dito is yung aming ground floor kasi naging kainan na lang. So ayan guys, nagpalagay sa mga nakasubaybay sa aking vlog. So yan dati, 2 sampayan lang yan. So nagpagawa pa ako ng extra dyan. Yan guys. Lagayan ko ng mga basahan yan guys. O, diba? At yung aking mga hanger dyan ko nilalagay guys. Nagpalagay pa ako ng extra dyan. So si Mr. naman, pagka may naisip ako, basta kailangan i-demonstrate ko lang sa kanya para maagawa niya ng maayos. So ayan, yan yung ating pinaka-sliding door na parang bintana na rin. So yun,
O ayan yung aming maliit na sala. So gusto ko kasi ganun, nagagamit yung space, bawat space ng ating ano. So ayan, di habang naglalaba ako dyan, kung nanonood yung mga anak ko, di makikita ko. So bakit naman nilagyan pa ng gate? Pwede namang ano, ba't ba nilagyan pa ng sliding doors? Pwede naman open na lang. So, kasi parang hindi naman ako nagagandahan kung dire-diretso bukas nung ano, kung kumbaga dire-diretso dun sa ano. So, yan ang naisip ko.